What's up mga katropa? Ayun, nandito tayo ngayon sa resto kung saan dito tayo nagtatrabaho. At yun nga, take away pa rin tayo ngayon, safari. Wala pa tayong dine-in, pero ang good news is bukas, March 7, araw ng linggo, is totally open na lahat ng mga restaurant. So yun yung good news, kasi ang hirap talaga kung puro take away lang yung ano natin, yung benta natin, kasi hindi naman tayo fast food na ano na madalas well known sa mga take away or safari. So tayo kasi is fine dining, kaya mahirap sa atin yung take away. May mga iilan-ilan tayong benta, pero hindi siya sapat para dun sa mga expenses sa restaurant. Kaya struggling talaga tayo dun sa pagdating sa sales. At saka yun nga, dinivide-divide yung duty ng mga staff. Hati-hati. Minsan wala talagang pasok yung ibang lalo na yung mga waiter natin. Kasi yun nga, wala naman tayong dine-in, so hindi talaga kailangan ng waiter. Kung puro safari lang or take away lang, so kawawa rin naman yung mga waiter natin. At buti na lang bukas mag-start na tayong mag-operate ng dine-in. Ang problema, yun, may problema pa rin. Alam nyo kung bakit? Kasi maximum 20 persons lang yung dapat nasa loob. Tsaka tulad ng sa restaurant natin, meron tayong live band dito every weekend. So yun, bawal pa rin yung mga gathering event na maraming tao. So yun nga, yung allowed nga is 20 katao lang sa loob ng resto nyo pag may mga magda-dine in. So the rest is mag-aantay sila kung tapos na yung mga ibang guest natin. So kaya mahirap pa rin, hindi pa rin siya talaga normal na ano. Tsaka isa pa, dito kasi sa resto natin ang pinakamalakas natin dito is ang shisha. Well, yung shisha is yun yung parang sigarilyo sa mga Arabic, di ba? Alam na mga sa Middle East yung mga galing Middle East. Yun yung parang may tubig. Basta yung shisha, alam nila ito. Ayun, so almost magto 2 years, 1 year. Lagpas na 1 year na wala tayong ganun. Simula nung nag-lockdown tayo last year until now, hindi pa rin nakakabalik sa ganun. Wala pa rin. Hindi pa rin ina-authorize o ina-allow na magbigay tayo ng ganun. Which is yun yung pinakamalakas nating benta rito sa restaurant na to. Kasi dito, yung pag may sisya kasi, parang ito yung parang libangan nila dito, yung patay oras ng mga Arabo. Isang piraso nun is 80 real. So almost 1,000 na sa atin sa Pinas, di ba? Sa isang araw bumibenta kami halos ng more than 100 na ganun. So malaking bagay talaga yun. At saka yun, pag may sisya kasi, nandun na yung drinks, nandun na yung pagkain. So kaya yung benta natin talaga nung time na meron tayo nun is talagang maganda at sapat talaga para dun sa mga tao kahit na maraming staff. Unlike ngayon, sobrang nahihirapan yung mga may-ari talaga ng may mga sisya. Kaya yun, advice ko lang dun sa mga kababayan natin na gustong mag-abroad, lalo na dito sa Saudi. Ewan ko lang dun sa ibang Middle East, like Dubai, alam ko open na sila Qatar. Pero kung dito sa Saudi, dito ngayon
kung tatanungin ako, hindi siya advisable or practical na pumunta dito kung may trabaho kayo sa Pinas. Kasi hindi normal pa yung ano dito, yung negosyo, especially dito sa sa food industry, mga restaurant, mga ganyan, mga hotels. Talagang sila yung tinamaan ng gusto dito sa corona na to, sa pandemic na to. Kaya yun, walang mga guest, lalo na pag may mga travel ban. Syempre, mga hotel, ang daming hotel na nagsasara at ang daming nawalan ng trabaho. At yung mga restaurant nga na bawal nga yung mga gathering o yung masyadong maraming tao sa loob. Yung iba nag-decide na magsara na rin. So marami ho ang baka hindi ho alam ng ating mga kababayan. Marami ho ang nawalan ng trabaho, particular dito sa Saudi Arabia. Kaya kung nagnanais kayo na pumunta, lalo na sa bansa na to, at ang trabaho nyo is, ang linya ay nasa more on a food industry o mga restaurant o mga hotel, pag-isipan nyo po kasi tingin ko hindi siya maganda sa ngayon. Siguro after ng pandemic na to, na talagang magbalik normal na, okay siguro, pero sa ngayon mahirap. Mas maganda pa yung nandyan sa Pinas kasi alam nyo dito last year nag-lockdown kami, as in wala ho talaga kayong magagawa. Nakatambay lang kayo sa kwarto para kayong mga preso, at syempre wala kayong trabaho, no work, no pay. So ang hirap dahil may stress ka, mag-iisip ka kung, lalo na kung pamilyado ka, paano yung pamilya mo na nandun sa Pinas, yung anak mo, yung asawa mo, kung nagre-renta kayo ng bahay, yung mga bills nyo, paano nyo mababayaran. Yun nga, wala naman kayong sahod na inaasahan dahil nga nag-close ang mga restaurant o mga hotels. Kaya napakahirap. Unlike kung nasa Pinas ka, marami kang pwedeng gawin kahit na nandiyan ka, kahit na nagsara yung trabaho, marami kang pwedeng pagkakitaan, yung mga alternative na racket. Dito wala, hindi ka makakagalaw kasi syempre hindi mo naman alam yung pasikot-sikot dito, at saka may employer ka, bawal ka namang magtrabaho din kung saan-saan. Pwede kang mahuli pagka ganun. Kaya yun, hindi ho madali ngayon ang pinagdadaanan ng mga OFW. At kaya sana yung mga pamilya natin na nasa Pinas, pahalagahan natin yung bawat real na natatanggap natin, lalo na sa panahon na to. Kailangan talaga mag-save tayo kasi tayo din ang mahihirapan sa bandang huli. Sobrang lugmok yung ekonomiya ng lahat ng bansa. Tingin ko hindi lang naman Saudi. Ayun, lalo sa Kuwait din, ganun din yung sistema nila ngayon. Lockdown din, marami din ako mga kaibigan doon na tambay lang din sila. At yun nga, maraming sa atin ditong mga kababayan ang wala na ring mga trabaho, maraming mga employer na nag-declare na sila ng kanilang bankruptcy dito, nagsara na sila, so walang benefits na makukuha. Yun, mabuti na lang kahit pa paano itong pinasukan natin is yun, lumalaban pa naman kahit pa paano. Ito yung ano namin mga katropa, ito yung sa labas namin sa terrace. Ayan, walang tao. At saka magtatag-init na kasi, kaya ito magko-close na rin to sa mga ilang araw na lang, bibilangin. Hindi na kasi siya pwede dito sa labas dahil nga pag tag-init na, sobrang init din naman dito, kaya wala rin mag-i-stay dito sa labas. So ayan, kung nakikita nyo, mayroon doon McDonald's. Ayun, yun. Mamaya, tingnan natin. Kung napapansin nyo, ang daming nakapila. Puro take away yung mga binibili nila kasi nga, yun nga, tulad nga ng nasabi ko, 20 persons lang yung allowed sa loob. Kaya, yung iba, so either nag-aantay sila dyan na may matapos ng kumain, or safari or take away sila.
well, McDonald's yan eh. So, patok talaga yan, lalo na sa mga bata. Kahit na take away lang, eh, bumibenta yan. Hindi kagaya sa atin na fine dining tayo, eh, mahirap bumenta ng mga ganyang ano. Kaya inshallah, pray lang tayo na maging normal lahat, bumalik lahat sa dati. At yun, kung akong tatanungin, mas gusto ko pang nasa Pinas na lang, kasi kahit pa paano marami tayong pwedeng pagkakitaan dyan. Kahit na magsarap pa yung pinapasukan natin, maraming racket dyan eh sa Pinas eh. Maraming ano dyan, pwede tayong mag-construction dyan, pwede tayong patok dyan, yung mga angkas ngayon, pasabay, yung mga ganon, mag-grab, pwedeng online selling. So maraming pwedeng ano, pagkakitaan. Unlike dito, wala talaga. Pag sinabing sarado, sarado. Tatambay ka lang sa kwarto, hindi ka naman pwedeng maglalakad kasi baka damputin ka din. At kawawa yung mga ano, pamilya natin. Kaya yun lang mga katropa. Yun lang yung update dito, kung ano ba yung kaganapan dito sa bansang Saudi Arabia. Anyway, nasa ano tayo, Al-Kubar. Yun, bansa ng Saudi Arabia, sa Al-Kubar. At yun nga, ito yung sa tabi natin is H&M yan. Actually puro ano din yan, ang daming kababayan natin dyan. Puro mga coffee shop yan dyan sa baba. At mga fast food. Ito yan, KFC, McDonald's, at saka Hardee's. Dyan sa harap lang din natin. Yun. Kaya sana mga katropa, kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea doon sa mga nagbabalak umalis, na hindi siguro ito yung tamang pagkakataon para mga ibang bansa, lalo na sa Middle East. Pero kung yung trabaho mo naman, yung profession mo is hospital or ano man yan, mga construction ano, kung mga professional ano kayo is yung mga engineer kayo, siguro hindi sila apektado dito sa ano na to. Kasi tuloy-tuloy naman ang project nila kahit na may gantong pandemic. Mahirap lang to, parang tinamaan ng gusto dito itong nasa mga food industry, restaurant, hotels, mga ganyan. So yun yung napakahirap. Pero kung ang ano nyo is yan nga, tulad ng mga malls, open naman sila, pero siguro apektado pa rin sila, hindi lang siguro ganun kagaya nung sa atin. So yun, salamat mga katropa, kita-kits, at sana makapasyal kayo dito sa amin. Okay dito, maganda rito sa mga nandito na sa Saudi. Pwede kayong pumasyal dito sa restaurant, pwedeng tumambay dito, kape-kape lang. Ayun. Salamat!